Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po kayo, tuloy po kayo, yung pong mga dating dumadalo na sa atin at yung pong mga dala nyong bisita, mga bago po nating kaibigan, bago nating mga kasama, tuloy-tuloy po kayo, humanap po kayo ng magandang upuan, komportabling upuan po, at tayo po ay mag-aaral ngayong araw na ito. Sama-sama po tayo lahat at ang ating pag-aaralan ang salita ng Diyos. Kaya, welcome po dito sa aming Mission Bible School. Ngayon po, ang pag-aaralan natin ay hinggil sa salita ng Diyos at welcome po kayo lahat dito sa ating Family Bible Study. Praise the Lord po at to God be the glory. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Bago po tayo magsimula sa ating aralin, inaanyayahan ko po yung may lakas na makatayo, tumayo po sila at yun naman pong may kahinaan at pwede po kayong manatiling maupo na lang at tayo po ay sumandaling magpapasalamat sa Diyos, magdadasal, hihingi ng awa sa Kanya nang sa gayon sa ating pag-aaral tayo po ay Kanyang gabayan. Tumayo po tayo. Sarado po natin ang ating mga mata, ipikit po natin at tayo po ay yumuko. Wala pong titingin sa kahit saan at taimtim po tayong manalangin. Panginoon naming Diyos, magandang araw po sa iyo. Salamat po Lord at kami binigyan mo pa ng isang araw na kami ay makapag-aral ng iyong mga salita. Panginoon naming Diyos, ikaw po ang gabay namin. Turuan mo po kami Ama, bigyan mo po kami ng pangunawa sa mga bagay-bagay na aming tatalakayin sa araw na ito. Ikaw po Lord lamang ang aming inaasahan na magtuturo sa amin ng mga salita mo nang sa gayon Lord, ito ay matutuhan namin at kami po ay lumago at nang sa gayon po kami po ay iyong magamit. Tunay po Ama, ikaw ay napakabait sa amin at muli po kami nagpapasalamat at sumaamin ka po at manatili ka sa amin hanggang matapos po ang aming pag-aaral ngayong araw na ito. Maraming salamat po Ama sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Ngayon po, tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral. At ulitin ko po ulit, paalala lang po na ang ating pong pag-aaralan, ang batayan po dito ay hindi yung nalalaman ko, hindi yung nalalaman ninyo, hindi nalalaman ng kapitbahay natin. Ang basehan po ng ating pag-aaral ay ang salita ng Diyos. Ito po ang batayan natin at ito po ang tatayuan natin upang maalaman ang katotohanan ayon sa aklat ng ating Panginoong Jesucristo. Ang banal na aklat o ang tawag po natin ay the Holy Bible. Ang sabi po ng Diyos ay yung mga bagay na itinatago niya, meron din pong ikinukubli ang Diyos na marahil po hindi pa sapat ang panahon na para ibunyag sa atin. Kaya sinasabi niya po dito sa kanyang aklat, the secret things belong to God, but those things which are revealed belong to us. So, may mga ikinukubli pa rin ng ating Panginoon Diyos, mga karunungan pong ikinukubli niya sa sarili niyang dahilan. Ngunit lahat po ng nakasulat dito sa banal na aklat, dito po sa Biblia, ito po ay mga pahayag niya. Ito po ang mga bagay na ibinigay niya sa atin na ating malaman at binigay din sa ating mga anak. Kaya dito po tayo babase, dito po tayo tatayo sa Biblia kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Nasabi rin po dito sa Proverbs 25:2, it is the glory of God to conceal a matter. Kalwalhatian niya ang itago kung anumang bagay na gusto niyang itago o ikubli. Ngunit sinabi dito, kadakilaan naman ng mga hari na ito ay hanapin. Kadakilaan daw natin, tayong kanyang mga anak, sapagkat tayo anak ng hari, kaya tinuturing din po tayong hari. At sinasabi niya dito, kadakilaan natin na hanapin ang mga bagay na yon na kinalulukdan natin na hanapin, pinasasabikan natin na malaman kung ano ang ibig sabihin o ano ang katugunan. Kaya po, tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ihanda na po ang lapis at papel at kayo po ay makinig, isulat ang inyong mga tanong at ito po ay ating sasagutin lahat. Ang tatalakayin po natin dito ay
ang pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya po ito pong parting ito sa ating pag-aaral, mga 50 parte ito na sunod-sunod na ating pag-aaralan mula po nang ipinanganak ang ating Panginoong Hesukristo hanggang doon po sa Revelation. So, ang pag-aaral po natin ito ay may kahabaan. Kaya po tayo po ay laging handa at laging masinop sa ating pag-aaral nang sa gayon ay maalaman natin lahat ang sinasabi ng ating mahal na Panginoong Diyos. Ang tatalakayin po natin dito again ay ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po from Genesis hanggang doon po sa Revelation. So, lalakbayin po natin ang salita ng Diyos at nang makita natin kung ano ang tunay na ibinabahagi niya sa atin o sinasabi niya sa atin. Yung pong mga ibang bagay dito ay napag-usapan na natin at kung madaanan po natin, yung po ay para lang review doon sa may alam na at bagong karunungan naman doon sa hindi pa nakakaalam. Okay, so simulan po natin. Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ito po natalakay na natin, ngunit tatalakayin natin saglit para masimulan po natin ang ating pag-aaral mula Genesis hanggang Revelation. So sinasabi po ng Diyos na siya ang lumikha ng langit at lupa. Napatibayan po natin yan, nakasulat din po yan, at walang pag-aalinlangan na siya nga ang lumikha ng langit at lupa sapagkat wala naman taong makakaangkin na siya ang lumikha ng langit at lupa kundi ang Diyos lang natin. Ang simula po nito, doon po sa kalangitan, lumikha po ang Diyos ng mga anghel. Yung po ang una niyang nilikha, yung mga anghel, doon sa kalangitan. Ngunit sa kalangitan po, nagkaroon po ng isang malaking paglalaban. Paglalaban po ng mabuti at ng masama. Nagkaroon po ng war, nagkaroon po ng digmaan doon sa kalangitan. Ang kalaban po ng good, ang evil po, ito po ang mga anghel po na pinamumunuan ni Lucifer. Yung po ang una niyang pangalan. Siya po ang namumuno sa buong pangkat ng mga anghel. At siya po ay nagkaroon ng ambisyon na maging Diyos din. Kaya siya po ay lumaban sa Diyos at siya ay itinapon dito po sa ating mundo. Dito po siya itinapon lahat po ng mga anghel na sumapi sa kanya. Mga ikatlong bahagi po ng buong angelic host o ng buong mga anghel na likha ng Diyos, yung ikatlong parte po noon. Lahat po yun ay sumapi kay Lucifer at yung po sila pong lahat ay nagrebelde o lumaban doon sa ating Panginoon Diyos. Kaya lahat po sila ay itinapon. Itinapon sila ng Diyos dito sa kalawakan at doon sila bumaksak sa ating mundo, doon po sa lupa natin, dito po. Kaya maski sa simula po makikita na natin sila dito sa ating mundo. Kaya po, umpisahan natin, digmaan sa kalangitan, laban sa mabuti at sa masama. Yung po ang dalawang naglalaban, mabuti at masama. Ang kalaban po natin, ang kalaban ng Diyos po ay si Lucifer. Siya po ang pinuno ng mga anghel na kanyang nilikha. Kaya dito po, ang sabi dito kay Satanas, bakit siya nagrebelde laban sa ating Panginoong Diyos? Ito po ang sinasabi sa salita ng Diyos. Your heart have become proud. Ang puso mo o kaisipan mo ay naging mataas. Ibig mong sabihin, naging mayabang, naging sakim. Yung po ang ibig sabihin noon. You, Satan, said in your heart, sinabi mo sa iyong puso, Satanas, I will make myself like God. Gagawin mo ang iyong sarili na tulad ng Diyos. You have fallen from heaven. Ikaw ay bumaksak mula sa langit. Kaya makikita po natin dito, sila po ay papunta doon o pabaksak dito sa ating mundo. You have fallen from heaven. You have been cast down to the earth like lightning fall from heaven. Ito po sinasabi sa Ezekiel 28:17, Isaiah 14:72, at doon po sa Luke 10:18 at Revelation 20:10 po. Lahat po yan ay makikita natin. So sa makatwid, kaya nagrebelde si Satanas ay sa kanyang kataasan. Gusto niyang higitan pa ang Diyos. Yan po ay napakalaking pagkakamali. Ngunit sa kasakiman ni Satanas, hindi na siya naging kontento,
hindi na sapat sa kanya na siya ay pinuno ng mga anghel, pinakamataas na pinuno. Actually po, yung posisyon niya, parang next na po siya doon sa ating Panginoong Jesucristo. Ngunit, hindi pa rin siya nagkaroon ng kasiyahan at siya po ay naghangad na maging Diyos na. Yan po ang pinakamali at nakakatakot na gagawin natin. Ngunit ginawa po yan ni Satanas. Kaya po, maganda po tayo at ating pag-aaralan kung ano lahat ang nangyari dito sa pangyayaring ito na naganap. Opo? Okay, tuloy po tayo. So, napag-aralan na po natin about man po, about sa tao po, kung paano ginawa ang tao. At parang review lang po, sinabi ko sa inyo na ang tao po ay nanggaling sa putik. Ito po ay hinubog ng ating Panginoon Diyos. At nung ito ay mahubog niya na o maporma niya, ito po ay hininga niya at yung putik po naging tao. Tayo po yun. Okay, so ngayon, ang unang ninuno natin ay si Eva at si Adan. Si Adan at si Eva. At nung nandun po sila, inilagay po sila doon sa hardin ng ating Panginoong Diyos. At sinabi sa kanila, binigyan po sila ng utos na lahat ng makikita mo dyan, pwede mong kainin. Lahat ng mga prutas dyan o bunga dyan sa hardin na yan. Ngunit, huwag mong kakainin yung bunga ng puno na tinatawag nating good and evil. Huwag mong kakainin yon, sapagkat sa oras na kinain mo yon, ikaw ay mamamatay. So, yun po ang utos ng ating Panginoon Diyos. So, tingnan natin kung ano ang ginawa ni na Adan at Eva. Ito po, makikita po natin dito si Eva at si Adan. Ito po sinasabi sa nakasulat. So when the woman saw that the tree was good, nung makita ng babae na yung puno o yung bunga ng puno ay maganda, nakainin, at saka po yun ay sa kanyang paningin ay kaaya-aya, ito pong punong to ay desirable to make one wise, na ang isang tao ay maging matalino. Ang ginawa po ni Eva sa tukso ng demonyo, tinukso po siya ng demonyo, she took of its fruit and ate. Nung pagkakain niya po, binigay niya ito sa kanyang asawa, kay Adan, and he ate also. Kaya kumain din po si Adan, binigay ni Eva yung prutas na yon. Wala pong sinasabi kung anong prutas na yon. Hindi po apple yon, hindi po pomegranate, hindi po orange or whatever. Wala pong sinasabi o walang tinitiyak na pangalan ng prutas na yon. Then the eyes of both were opened. Nabuksan ng kanilang mga mata, and they knew that they were naked. Kaya nakita po nila na sila ay hubot-hubad. Kaya ang ginawa nila, and they knew that they were naked, alam nilang sila ay hubad, and they sewed fig leaves. Yung pong dahon ng fig, yung fig tree po. Ang ginawa nila, tinahin nila yung mga dahon para maging pantabing sa kanilang katawan. And made themselves covering. So, pang-cover po o pantabing sa kanilang katawan na hubad. Kaya dito po makikita natin sa tukso ng demonyo o ni Lucifer ang nagpanggap na serpent, natukso niya po si Eva. Si Eva po ay kumain nung pinagbabawal na prutas, at pagkakain niya, binigay niya kay Adan. At si Adan naman po ay kinain din yung prutas na yon. Kaya dito po makikita natin itong picture na ito. Genesis 3:7 po, basahin ko muna. Then the eyes of both of them were open, and they knew that they were naked. At nabuksan ng mata nila, at nakita nila ang kanilang sarili na hubad. Kaya ang ginawa nila, sila ay nagtahi ng dahon, at ito ay kanilang itinahi at ginawang pantakip sa kanilang katawan. Yan po ang ginawa nila. Pero sabi ng Diyos, hindi mo matatakpan ng iyong kasalanan. Kaya dito po sinasabi na wala po tayong magagawang paraan para sa ating pansarili na iligtas ang ating sarili. Hindi po sa gawa natin, ito po na pag-aralan natin, ang kaligtasan po at kalinisan natin ay manggagaling doon sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya pero dito po makikita natin sa umpisa pa lang, sinabi ng Diyos, na yung pagtahi nila ng mga fig leaves po, pagtahi nila at ginawang pantakip nila, yun po ay tumutukoy doon sa gawa ng tao. Na ang tao po makikita natin ay gagawa lahat ng paraan
para mapagtakpan ang kanyang pagkakamali. Instead na magsisi siya, gagawa po siya ng mga paraan para matakpan yon at sisihin ang ibang tao. O gumawa siya ng paraan para hindi sa kanya para mawala sa kanya ang pagkakasala. Ngunit sinasabi ng Diyos, ang kasalanan ng tao ay hindi mawawala. Ang ibig pong sabihin, ang kasalanan ng tao ay hindi magagawa o hindi siya magkakaroon ng kaligtasan sa kanyang paraan. Ang kailangan po nating paraan ay ang paraan ng Diyos. Kaya dito po ang sabi ng Diyos, hindi mo magagamit yan, ito ibibigay ko sa iyo. Kaya ang ginawa po ng Diyos, binigyan si Adan at si Eva ng balat ng animal. Ngayon, kumuha po ang Diyos ng balat ng animal. Yung sa animal po, yung hayop, hindi ka makakakuha nung kung di papatayin mo muna yung hayop. Kaya ang Diyos, pumatay ng hayop at doon unang dumanak ang dugo. Sa pagpatay ng Diyos ng hayop, kinuha niya yung skin or yung balat at yun ang ginawang balabal po dito kay Adan at kay Eva. Kaya po, tandaan natin, doon unang dumanak ang dugo. Nung patayin ng Diyos ang isang hayop, kunin yung kanyang balat at gawing balabal o damit ni Adam at ni Eva. Genesis 3:1 po sinasabi, also for Adam and his wife. Ganun din kay Adan at kay Eva, the Lord God, ang Panginoong Diyos ay gumawa ng baro nila na yari sa balat ng hayop at sila ay binaruan. Malinaw po ba? Tuloy po tayo. Okay, balik po natin dito uli. May dadagdag lang po ako. So dito po makikita natin na mula noon, binigyan ng paliwanag ang si Adan po, pinaliwanag sa kanang Diyos na ang kaligtasan po ay mula sa pagdanak ng dugo. Kaya po, bilang simbolo doon sa darating na tagapagligtas natin. So, naaaninag niyo po ba dito ang cross dito? Naaaninag niyo po ba? Yan po ang ating Panginoong Jesucristo na sinisimbolize po ng pagpatay ng tupa o ng hayop para dumanak ang dugo. Kaya sina Adan po at Eva, ganun po ginagawa nila. Pumapatay po sila ng mga hayop para po ibigay na handog sa ating Panginoong Diyos bilang pasasalamat nila at sa kanila ding pananabigan na pagdating ng tagapagligtas. So dito po, pinakikita na kay Adan at kay Eva na may darating na tagapagligtas. At kung nakikita nyo po dito na parang shadow lang at hindi makitang malinaw, ito po ay cross at ito po ay sinisimbolize po ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya mula pa ho doon kina Adan at Eva, sila po ay pumapatay ng hayop para ihandog o pambayad sa kanilang kasalanan. Ngunit alam po natin na darating sa panahon na ang ating Panginoong Jesucristo ay iaalay ang kanyang buhay, iaalay ang kanyang banal na dugo, at doon po, yun po ang pinakahuling pag-alay para po sa kabayaran ng kasalanan natin, sa kaparusahan ng kasalanan natin, at nang sa gayon po tayo po ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan po, kaya makikita nyo po yan. So, ngayon po dito, ang nangyari po ngayon, pinaalis ngayon sina Adan at Eva doon sa hardin. Doon po sa paraiso, pinaalis po siya doon at ito po ang eviction notice nila. Nung pinaalis po sila doon, ito po ang sabi sa nakasulat sa banal na aklat, Genesis 3:24. So he drove out the man. Kaya ang Panginoong Diyos ay pinaalis ang tao. And he placed a cherubim at the east. At naglagay ang Diyos ng isang cherubim. Isa pong anghel ito na may espada, nagbabagang espada para bantayan yung pong hardin. Kaya sabi dito, a cherubim at the east of the Garden of Eden and a flaming sword which turned every way to guard the way to the tree of life. Kaya po pinaalis sila. Ang malaki pong problema kung hindi sila paalisin, baka kumain din sila nung puno ng walang, nung tree of life po, yung puno po na nagbibigay ng walang kamatayan. Kung makakain po ni Adan at ni Eva, yung punong walang kamatayan o yung bunga ng walang kamatayan galing doon sa puno na yon, wala na po silang kaligtasan. So mananatili sila sa kanilang kasalanan. At kung tayo pong lahat
ay nagkaganon at nandito po tayo, lahat po tayo ay wala na rin kaligtasan. Kaya ang ginawa ng Diyos, sinarado niya ang paraiso, ang hardin po at pinabantayan doon sa isang anghel na mayroong nagbabagang espada at si Adan at si Eva po ay pinaalis na. Naintindihan po ba natin? Yun po ang dahilan kung bakit sila pinaalis doon po sa kanilang kasalanan ng pagsuway sa utos ng Diyos. Kaya po tayong lahat, manatili po tayo mag-aral at pag-aralan natin ang utos ng Diyos at huwag nating suwayin yun. Yung pong mga utos ng Diyos ay hindi para sa Diyos. Yung utos niya ay para sa atin. Para po tayo ay, ang buhay po natin ay maging tama at maging kaaya-aya sa Kanya at maging successful po ang buhay natin ayon sa Kanyang kalooban. Okay po ba yan? O tuloy po tayo. Kaya po lahat po ng kay Adam, o lahat ng hindi tumatanggap po sa ating Panginoong Jesucristo at namatay ng walang pagtanggap, sila po lahat ay mananatiling patay sapagkat sila ay magkakaroon ng walang hanggang kamatayan. Kaya sabi po dito, for the wages of sin is death, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan mula sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po na pag-aralan natin, napakaraming beses na po, paulit-ulit tayo. Ito lang po ay review natin na kung mamatay ka na walang ating Panginoong Jesucristo, ikaw ay may kamatayang walang hanggan. Ayan po, makikita natin dito ang sementeryo po, ang mga namatay po dyan, ang mga namatay dito na hindi tinanggap ang ating Panginoong Jesucristo, sila po ay mananatili dito habang panahon. Ngayon, ito po muli, pinakikita ko po ito uli na ayan po, the Lord accepts the blood offering of the animal. So, nung hindi pa po dumarating sa kapanahunan po ni Eva at ni Adan at sa unang tao, sila po ginagawa nila, kung sila ay nagkakasala, sila po ay nag-o-offer o naghahandog o nag-aalay ng animal. Ng dugo po ng animal, ino-offer nila po yun para kabayaran sa kanilang mga kasalanan. Bagamat wala po ang ating Panginoong Jesucristo, ito po ang tinakdang batas ng ating Diyos. Kaya sino mang magkasala nung panahon na yon at nagbigay ng offering o paghahandog ng dugo ng isang hayop, yung pong taong yon, ang kasalanan po ng taong yon ay mababayaran o mawawala. Ngunit pagdating po ng ating Panginoong Jesucristo, ngayon po hindi na tayo nag-o-offer ng blood offering o animal offering. Ang ino-offer po natin ngayon ay ang buhay natin. Yung ating mga paggawa at pasasalamat po, yun ang ating binibigay sa Kanya bilang handog natin sa Kanyang kabaitan at sa pagmamahal sa atin. Kaya po nung panahon yon, nasabi kong muli po dito na, okay, mapas po tayo, nasabi po na natin dito, okay, asan ba yun yan, na yung mga tao po doon, ang ginagawa nila, kung sila ay nagkasala, sila po ay naghahandog ng isang hayop, at yung dugo po ng hayop na yon ay handog nila ay bigay nila sa ating Panginoong Diyos para po mapatawad ang kanilang mga kasalanan. At yung pong mga hayop na yan ay manggagaling, ito po ay masisilaban at ang apoy po manggagaling sa kalangitan. At ito po ay kakainin, lalamunin ng apoy yung hayop na yon. Kaya po dito makikita natin dito na ang ating Panginoong Jesucristo ay darating. Siya po ang pangalawang persona doon sa Trinity. Napag-usapan na rin po natin ng Trinity at hindi na natin tatalakayin ang mga iba't iba pang bagay. Tuloy-tuloy lang po tayo, review lang po ito. Kaya ito po pinakikita na yung Son of God o yung anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ang naging sacrifice para sa ating o sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Kaya narito po siya at pinakikita siya dito po sa litratong ito na siya ay ipapanganak. Dito po babasahin natin sa ano po ito, John 1:1 hanggang 14. In the beginning was the Word. Sa simula ay salita. Ito pong word na ito po ay isa sa mga pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya po ay tinatawag na the Word. And the Word was with God. Ang ating Panginoong Jesucristo ay naroroon sa Diyos.
And the Word was God. At ang salita ay Diyos. Ito po malinaw na malinaw dito pa lang po. At napag-aralan na po natin ito. Sinasabi po dito ng ating Panginoong Jesucristo ay Diyos na nagkatawang tao. Sa English po, God incarnate. Yun po ibig sabihin nun. And the Word at ang ating Panginoong Jesucristo ay naging flesh o naging tao, became flesh and dwelt among us at nanirahan sa atin. Siya po ay nanirahan sa atin mula bata hanggang lumaki, hanggang siyang mamatay, siya po ay nakahalubilo natin. And we beheld His glory. At nakita natin po ang kanyang kalwalhatian, ang kalwalhatian ng isang anak na galing po doon sa kanyang ama sa kalangitan. Punong-puno po ng grasya, punong-puno po ng kalwalhatian at katotohanan. Iyan po ang ating Panginoong Jesucristo na tuloy-tuloy po natin pag-aaralan. So siya po ang hinihintay na tagapagligtas mula pa po kay Adan at kay Eva. Kaya po nung dumating na, Galatians 4:4, but when the fullness of the time had come, nang dumating na ang tamang panahon, ang tamang oras, pinadala ng Diyos ang kanyang anak na pinanganak ng isang babae, pinanganak under the law. Siya po ay tulad din natin, naging tulad natin siya ang ating Panginoong Diyos. Kaya dito po makikita natin ang simbolo po dito na siya po ang tagapagligtas ng buong mundo at naririto po siya. Kaya po, nang dumating po, ulitin ko lang, ang tamang oras, ang tumpak na panahon, pinadala po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang maging tagapagligtas natin, upang ang kabayaran po sa kasalanan natin, sa kaparusahan ng ating mga kasalanan ay kanyang bayarang lahat. Tayo po ay kanyang bibilin muli para po maangkin tayo ng ating Panginoong Diyos. Mula po sa ating pagiging makasalanan, lilinisin niya po lahat ang ating mga kasalanan para sa atin at para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya ito po, magpapatunay, ito po, although pinag-uusapan po natin dito ang pangalawa niyang pagbabalik, ito po din pag-uusapan natin ang una niyang pagdating. Ang una niya pong pagdating, ito, the first coming of Christ, makikita po natin yan. Siya po ay pinanganak o nandun po siya sa sabsaban. Alam niyo po ba yung sabsaban? Yung pong kinakainan ng mga hayop, mga katal, mga tupa, yung po ang sabsaban. Ito po. Doon po siya, dito po siya naipanganak. Ito po naging bed niya, ito naging higaan niya. Kaya makikita po natin siya po ay tunay na napakababa ang ginawa niyang pagdating dito, mas mababa po sa atin. Karaniwan po sa inyo siguro sa hospital pinanganak, ngunit siya po pinanganak doon sa sabsaba ng mga hayop. Siya po ay dumating dito, sabi dito as a lamb. Alam niyo po ba yung tupa? Yung tupa po napakabait, hindi po nangangagat yun. Yun po kahit na saan mo siya dalin. Kahit saan mo siya dalhin, susunod siya sa iyo. Wala pong complaint. So, pinakikita po dito na ang ating Panginoong Jesucristo ay maamo, mapagmahal, masunurin, at hindi po siya gumagawa ng bagay na ikasasakit natin. Yun po ang sinasabi dito na lamb. Siya po sinasabi dito, siya po ay hahamakin, despised. He will be despised. So, siya ay hahamakin, lalait-laitin, siya po ay tatakwil, at ang mga bagay pong yan ay makikita natin at naalaman na po natin sa ating pag-aaral na siya po ay tinanggi, itinakwil, nilait-lait at iba pang paghahamak ang ginawa sa kanya. Siya po ay magiging lowly and poor. Siya po ay napakababa at mahirap. Wala po siyang yaman. Siya po ay anak ng karpintero sa kanyang pagkatao. Siya po ay karpintero. Kaya mahirap lang po ang ating Panginoong Jesucristo, hindi po tulad ng mayayaman na nakikita natin ngayon. Died for His enemies, siya po ay namatay para sa kanyang mga kaaway. Natatandaan po ba ng sinabi na binigkas niya doon sa cross na siya ay po ay nakapako at sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they do. So doon po, namamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na patawarin ang kanyang mga kaaway sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Siya din po, sabi dito, ay
will be tempted by Satan. Siya po ay tutuksuhin ng demonyo. Si Satanas po, yung po, naganap po yun, tinukso po siya, ngunit hindi po nagtagumpay si Satanas. Ang nanatili pong matagumpay ang ating Panginoong Jesucristo at ginamit niya na pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. Live in a wicked world. Siya po ay tumira dito. Ang tawag po sa tinitira natin to sa mundong ito ay napakasamang mundo. Dito po siya namuhay. Dito sa ating mundo. Dito sa masamang mundo natin. Dies for sins and rises again. Siya po ay namatay upang akuin o bayaran ang kaparusahan ng ating mga kasalanan at sa ikatlong araw po siya po ay nabuhay na maguli. Yan po ang unang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Dinidescribe po yan at yan po ay pag-aaralan natin sa mga susunod na mga slides po na mapapakita natin. Makikita po natin lahat ito. Kaya dito po, ang tanong natin ngayon, why Jesus was born? Bakit ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo? Marahil sa inyo ay meron kayo kanya-kanya ng sagot o katugunan doon kung bakit siya ipinanganak. Ngunit ito po ang katugunan na galing sa mga labi ng ating Panginoong Jesucristo. Sinasabi po sa John 18:37, sabi ng ating Panginoong Jesucristo, I was born, and for this cause I have come into the world. Sinasabi niya, ako ay pinanganak at ito ang dahilan kung bakit ako naririto sa mundo, that I should bear witness to the truth. Napatunayan ko ang katotohanan. Ano pong katotohanan po? Yun ang katotohanan ng Panginoong Diyos na nakasulat doon sa kanyang banal na salita. Yun po ang unang gagawin ng ating Panginoong Jesucristo. Papatunayan niya ang katotohanan ng Diyos. Ayon doon sa ating Biblia, ayon sa sinulat niya sa banal na aklat na ang tawag po natin ay Biblia. Ang pangalawa po kung bakit pinanganak ang ating Panginoong Jesucristo na nagmula sa kanyang mga labi, ito po ang sabi niya, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Pinanganak daw po ang tao para hanapin at iligtas yung mga taong nawawala. Tayo po yun. Tayo po lahat yun. Hinahanap niya tayo upang tayo ay kanyang mailigtas, mabigyan ng buhay na walang hanggan. Ang pangatlo po, sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life a ransom for many. Sinasabi po dito ng ang anak ng tao ay hindi dumating dito sa mundo para pagsilbihan natin siya. Kundi siya ang magsisilbi sa atin. Ang pagsisilbi niya po sa atin ay isang sakripisyo. Ang sakripisyo po ng buhay niya, ibibigay niya sa atin upang nasilbihan tayo nang sa ganun po sa pamagitan ng kanyang buhay at sa kanyang banal na dugo, tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya dito po, ulitin ko, in the fullness of time po, pagdating ng tamang panahon, ng tamang oras, ang ating pong Panginoong Jesucristo ay naipanganak. Saan po siya naipanganak? Doon po sa Bethlehem. Alright, doon po sa bayan ng Juda, sa Bethlehem po. Ayan po dito, sinasabi dito na ito po makikita natin ang tatlong persona po, Father, Son, and Holy Spirit. At ang anak po ang naging tao o nagkatawang tao, siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya makikita po natin dito, ayan po ang bituin na gumabay doon sa tatlong hari para maalaman nila kung saan naroroon o saan naipanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ito po makikita natin si Baby Jesus Christ, si Joseph po, si Mary. Alam po natin na naipanganak ang ating Panginoong Jesucristo hindi dahil hindi po dahil kay Joseph o sa isang tao, kundi naipanganak po at nabuntis si Mary dahil po sa miracle po, sa milagro po o sa kapangyarihan ng mahal na Espiritu Santo. Nung naipanganak na po si Baby Jesus po, ang mga anghel po ay tuwan-tuwa. They were rejoicing. Kaya ito po makikita natin dito, pinahayag niya doon sa mga pastol po ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po dito, huwag kayong matakot, masdan ninyo
dinadala namin kayo ng magandang balita, ng kasiyahan sa lahat ng tao. For there is born a Savior, sapagkat may ipinanganak na tagapagligtas, ang pangalan niya ay si Jesus Christ, ang ating Panginoong Jesucristo. You will find a babe. Makakakita kayo ng sanggol na nakabalot doon sa damit at doon po siya ay nasa sabsaban at ang sabi po, Glory to God in the highest and on earth peace, goodwill toward men. Kaya po dito tuwan-tuwa ang mga anghel na ibinalita at nagsasaya sila. Ang kasiyahan po nila, ang selebrasyon nila ay walang humpay. Tuwang-tuwa po sila. Kaya po, doon po sa mga doon po sa mga nagtuturo sa inyo na huwag maniwala sa pagdiriwang ng Pasko po, huwag niyo po silang paniwalaan sapagkat malinaw po dito na ang Pasko po o kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo ay nakasulat po na pinagsasaya ng mga anghel. Kitang-kita po natin yan. Kaya sineselebrate po natin ang Christmas sapagkat ang pagsaselebrate po o pagsasaya o pagdiriwang ng Pasko ay tulad din ng ginawa ng mga anghel. Sila po ay nagdiwang sa pagkakapanganak ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya dito po makikita natin ang mga pastor po, ito po, mga shepherd po, sila po ay tuwang-tuwa. Ang sabi nila, praise God, rejoicing and praising God. Kaya po, ang mga pastor po ay tuwang-tuwa at hinanap din nila kung nasaan ang ating Panginoong Jesucristo. At nung matagpuan nila ang kapanganakan o saan nakahimlay ang ating Panginoong Jesucristo, sila po ay lumabas din at kanilang ibinalita doon sa kanilang mga kaibigang pastol din at sa iba't iba pa. At nalaman po ng buong paligid na ipinanganak ang ating Panginoong Jesucristo. Dito po, magtataka po tayo. Ang tatlong hari po, hindi po nila kilala ang ating Panginoong Jesucristo. Wala silang alam about sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang tatlong mago po ito. Ito po ang tatlong marurunong na tao na galing po sa silangan ng Jerusalem. Yung po mga country doon sa east of Jerusalem, sila pong tatlo ay naganap, hinanap ang ating Panginoong Jesucristo, ang baby Jesus po, at binigyan sila ng tanglaw ng isang bituin at huminto po yung bituin na yon doon sa kinalalagyan ng ating baby Jesus, ng ating Panginoong Jesucristo. At tignan niyo po ito. Sila po, nung makita nila ang ating Panginoong Jesucristo, sila po ay yumuko at sumamba. Ang tanong ko lang po, paano nila nalaman na ang ating Panginoong Jesucristo ay isang Diyos? Bata pa po yan baby lang yan. So may nagpahayag sa kanila o may nagsabi sa kanila o binigyan sila ng revelation ng Diyos na si baby Jesus po ay totoong Diyos din. Kaya po makikita natin diyan na ito po ay isang kamanghamanghang kaalaman na malalaman natin na matutukoy lang po natin na itong tatlong magong po, tatlong hari pong ito na magagaling, 3 wise men po, sila po ay binigyan ng pahayag ng ating Panginoon Diyos na si baby Jesus po, ang ating Panginoong Jesucristo po ay Diyos na totoo mula pa sa pagkabata. Kaya po sila ay lumuhod at sumamba sa Kanya. Hindi niya po sinamba si Mary. Kung si Mary po ay Diyos, di dapat po nakasulat doon na sambahin si Mary. Pero si Mary po ay ginamit lang ng ating Panginoong Diyos. Ginasangkapan siya bilang isang vessel o instrument po na maging na dalahin niya ang ating Panginoon Diyos sa kanyang sinapupunan upang ang ating Panginoong Jesucristo po ay ipanganak na tunay na katulad natin na tao. Yun po ang tunay na pangyayari diyan. Kaya po ulitin natin, ang tatlong wise men po narito, nang makita nila ang ating Panginoong Jesucristo, sila po ay yumuko, lumuhod at sumamba sa Kanya. At hindi lang po yun. Sila po ay nagbigay pa ng iba't ibang klaseng regalo. Meron pong gold, merong myrrh, at saka meron pong frankincense. So diyan po makikita natin. At tatanungin natin yung mga taong hindi maniwala sa ating pagse-celebrate po o pagdiriwang ng Pasko. Ito po nasa Bible Iyan po ba masasabi nilang hindi pagdiriwang? Sa birthday mo nga, nagbibigay ka ng regalo. Kung nagdiriwang ka, di ba? Dito din nagbigay ng regalo ang tatlong haring mago o 3 wise men. Sapagkat
ito po ay lugod na lugod sila, kaya po sa kaluguran nila, pinagdiwang nila ang pagsilang ng ating tagapagligtas na ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po, hindi po nakalagay sa Bible kung paano lumaki ang ating Panginoong Hesukristo, kaya po yung pong story o kasaysayan hinggil sa kanyang paglaki mula pagkabata, wala po tayong makikitang kasaysayan doon. Ang bigla na lang pong dumating ay ito nung bibinyagan siya. Ito po ang kabinyagan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, bakit po siya bininyagan? Wala naman siyang kasalanan. Actually po, ang baptism ni Saint John the Baptist, ito po ang binyag niya ay binyag sa kasalanan or baptism of the repentance of sin. Ngunit ang ating Panginoong Kristo ay wala po siyang kasalanan. Hindi po ba ninyo naisip, bakit siya kailangan binyagan? Wala naman siyang kasalanan. Ito po ang mga dahilan. Unang-una, itong pagkabinyag sa kanya, siya po dito ay estimated na 30 years old na po siya. So, malaki na po siya. Ngayon po, handa na po siyang simulan ng kanyang ministry at age 30. Kaya po, ang unang dahilan na kaya siya bininyagan ay to prepare for his ministry. Para po maganda siya at simulan na ang kanyang ministeryong Kalbaryo po para sa ating kaligtasan at para po sa pagmamahal niya sa atin. Unang-una po yan, para ihanda na ang kanyang ministry. Ang pangalawa po, para patunayan din na siya ay tao. Pinapatunayan po na siya ay tao, kailangan niya ding mabautismuhan sapagkat ang pagbabautismo mo ay pagpapatunay natin ng ating pananampalataya. At ang pangatlo po ay para kanyang patunayan, para maging handa siya at patunayan niya ang katotohanan ng Diyos. Yan po ang tatlo na sa palagay ko po, hindi po eksaktong nakasulat ito po, pero ito po sa nakikita ko, ito po ang tunay na dahilan kung bakit siya nagpabautismo kay Saint John the Baptist. Ito po ang ministry ng ating Panginoong Hesukristo, nagsimula na po yun. Dito po, nagpapahayag siya ng mga magandang balita, nagtuturo siya. Dito po, basahin natin po sa Luke 4:18-21. Sinabi niya doon sa sinagoga, doon po sa pulungan nila o sa simbahan nila, Jesus was handed the book of Isaiah. Binigay sa kanya ang libro ni Isaiah at ito ay binasa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sinabi niya, "The Spirit of the Lord is upon me." Ang banal na Espiritu ng Diyos ay nasa sa akin. Yung po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat ako ay itinalaga niya na magturo ng magandang balita, to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted. Ako ay pinadala niya upang manggamot o pagalingin ang mga tao na may mga problema, may dinadamdam sa kanilang puso o sa kanilang pakiramdam, sa kanilang damdamin, para po ipahayag ang kalayaan ng mga alipin. Mga alipin po sa mga kasalanan. Yung po ang sinasabi niya para ipahayag ang kalayaan ng mga alipin ng kasalanan and recovery of sight to the blind. At ganun din po, magkaroon ng paningin ang mga bulag, to set at liberty those who are oppressed, palayain yung mga taong pinahihirapan, inaabuso ng iba. At today, sabi niya, today this scripture is fulfilled in your hearing. Ang sabi po ng Diyos sa kanila habang binabasa niya, ngayong araw na ito, naganap ang naisulat doon sa banal na aklat. Yan po ang sinasabi dito ng Panginoon Diyos. Nung panahon po niya, nung after po na mabautismo siya ni Saint John the Baptist po, si John the Baptist po nagkaroon ng pag-aaway kay King Herod hanggang siya po ay nakulong. Sa kulungan po wala kang makikita kundi kadiliman, wala siguro po marahil sa kalungkutan o dahil sa wala nang nakakausap si Saint John the Baptist, nagkaroon siya ng pag-aalala, nagkaroon siya ng pag-aalinlangan. Kaya ang sabi niya, inutusan niya yung isa sa kanyang mga tagasunod at sinabi, pumunta ka doon kay Jesus at tanungin mo, siya ba talaga ang darating o siya ba talaga ang dapat na dumating? Kaya po yung katulong ni yung tagasunod ni Saint John the Baptist, hinanap niya ang ating Panginoong Hesukristo at tinanong niya, ikaw ba ang
dapat makarating dito? Ikaw ba ang hinihintay ng mga tao? Ikaw ba ang tagapagligtas? Yung po ang tinanong nung tagasunod o follower po ni Saint John the Baptist, habang si Saint John the Baptist po ay nasa kulungan. At ito po ang sagot. Jesus answered. So sumagot po siya doon sa inutusan ni Saint John. At ang sabi niya, humayo ka at sabihin mo kay John lahat ng mga nakita mo. Sabi niya, humayo ka. Sabihin mo kay Saint John lahat ng mga nakita mo. Nakita mo at nadinig mo. That the blind see, na ang bulag ay nakakita. The lame walk, ang pilay ay nakalakad. The lepers are cleansed, ang mga ketongin ay nalinis. The deaf hear, ang bingi ay nakarinig. The dead are raised, ang patay ay nabuhay. Ang mahirap ay nakadinig ng magandang balita. Yun po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sumunod po ang inutusan ni John the Baptist at yun ang sinabi niya kay John the Baptist at pinapatunayan po dito kay John the Baptist at sa ating pong lahat na ang ating Panginoong Jesucristo ay tunay na sugo ng ating Diyos Ama at siya po ang ating tagapagligtas. So, yung mga tao po, tuwan-tuwa po sa dami ng milagrong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Isip-isipin po natin, pinagaling niya lahat ng may sakit, binuhay niya ang patay, nakakita ang bulag, nakarinig ang bingi, nakapagsalita ang pipi. Lahat pong yun ay katuwaan ng mga tao, kaya po siya ay ginawa nilang hari. Sila po doon sa Jerusalem po, ito po ang triumphal entry, ito po ang pinaka-victorious entry po niya. Ang mga tao po ay mahal na mahal siya. Mahal na mahal sa mga tao. Halos yung mga balabal nila, inilalatag nila sa daan para daanan ng ating Panginoong Jesucristo tulad ng isang hari. Ngunit po magtataka kayo, yung pong mga tao na yon, na tuwang-tuwa, na nagsasaya para sa Kanya, yun din po ang nagpapako sa Kanya. Hindi po ba nakakalungkot na ang tao, kaisipan ng tao, napakadaling magbago, napakahina, walang katapatan, hindi totoo. Yun po ang nangyari dyan. Bagamat dito sa nakikita natin, tuwan-tuwa ang mga tao, kaya kung dumadating po yung triumphal entry na ito, ano po tawag dito, isang Sunday po ito na marami pong mga palaspas, lahat, ganyan, talaga pong tuwan-tuwa ang mga tao, at makikita po natin dito, yung taong yun, na walang pasasalamat, siya din po ang nagusga na ipako ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po, so lumakad po ang panahon, hanggang dumating po sa pagkakataon na ipagkakanulo na ang ating Panginoong Jesucristo. At bago nangyari po yon, meron silang tinatawag na huling hapunan, the Last Supper. Doon po sa huling hapunan na yon, sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo na isa sa mga disipulo nila ang magkakanulo sa Kanya. Napakasakit po niyan sapagkat ang magkakanulo po sa Kanya, alam natin po, inihula na yon, yung po ay Kanyang kaibigan na kasama niya sa pagkain. At yung punghulang yon ay natupad. Mula po sa kahuli-huling letra ng hula na yon, yung po ay natupad. So ito po ang Last Supper o huling hapunan sapagkat darating na po ang pagkakanulo sa ating Panginoong Jesucristo, paghuli sa Kanya at ang mga parusang ipapataw sa Kanya. So nandito po, doon sa panahon na yon, nalaman niya po ang kabigatan ng Kanyang dadaanin, kaya siya po ay napunta doon sa isang parte po ng Garden of Gethsemane at siya po ay nanalangin. 3 beses po siyang nanalangin at tuwing babalik siya sa Kanyang mga disipulo, sila po ay natutulog sa bigat ng kanilang mga mata, hindi nila maidilat, kaya tuloy-tuloy ang pagtulog nila. 3 beses po ang pagdarasal. Kaya po, yung sinasabi natin na hindi po ito ibig sabihin ng paulit-ulit. Ito po, sa bigat po ng hinaharap niyang ministeryo, siya po ay nanalangin ng napakalalim po. Kaya sinasabi rin po dito na sa kanyang pananalangin, halos ang kanyang pawis po ay maging tulad ng isang drops of blood. Naging dugo po sa hirap po ng kanyang panalangin. Kaya po makikita natin dito, tinuturuan po tayo ng ating Panginoon Diyos na sa ating panalangin, tayo po ay dapat masigasig at walang hinto. Nang sa ganun po, tayo po ay marinig ng ating Diyos.
Doon po mapapakita sa ating panalangin po na sa araw-araw wala po tayong pagod manalangin. Pinakikita po natin sa Panginoong Diyos na taimtim at malaki ang pagnanais natin na hingin sa Kanya ang sa palagay po natin ay Kanyang kalooban. At dumating na po ang pagkakataon doon po sa paggawa ng gustong gawin ni Judas, betrayal and arrest of Jesus. Kaya po makikita natin dito sa pamamagitan po ng halik, pinagkanulo ng ating kaibigang si Judas po, ang kanyang Panginoong Jesucristo, ang kanyang kaibigan at Panginoong Jesucristo. Diyan po makikita natin. Makikita niyo po ang pulutong ng mga sundalo po dyan, mga Roman soldiers at mga tao po na may mga hawak na pamalo at kung ano-ano pa na pananakit. Kaya sabi po ng ating Panginoong Jesucristo na natatandaan ko, bakit ninyo ako ngayon uhulihin? Nandun ako araw-araw. At nakikita nyo ako ay nagpapahayag ng magandang balita. Bakit ngayon nyo ako uhulihin? Ayun. Ngunit hinayaan po ng ating Panginoong Jesucristo yun sapagkat yun po ay nakatakda na kanyang gagawin. Kaya po, para matupad po ang nakasulat, siya po ay pumayag na hulihin. Ngunit, kung ayaw niya pong payagan yun, wala po silang magagawa sapagkat sabi ng ating Panginoong Jesucristo, matatawag ko ang 10,000 legion ng angels, ng mga anghel, upang siya ay ligtas. Ngunit kung gagawin niya po yun, hindi matutupad ang nakasulat sa banal na salita. Kaya po, hindi niya ginawa yun, hinayaan niya na siya ay maaresto o mahuli at dalhin doon kay Poncio Pilato at sa ano pang mga authority po doong panahon niya. At doon po, dumating po ang mga paghusga ng tao, ang mga pari po ay nag-organize sila na para patayin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya po maraming mga huwad na mga saksi doon, mga sinungaling na tao po, masasamang tao na ang gawa lang po ay patunayan at para po ang layunin nila na patayin sa ating Panginoong Jesucristo ay maganap. Nung pong sa harap po ni Poncio Pilato po, pinagpili po ang tao. Sino ang gusto niyong palayain ko? Si Barrabas o si Kristo? Yun po ang sabi niya, sapagkat doon po ay may karapatan ang gobernador, si Governor Pilate po na magpalaya ng isang tao. Pinapili nila ang tao. Alam niyo po ba kung sino ang pinili? Alam niyo na po, si Barrabas po ang pinili. Hindi po ang ating Panginoong Diyos. Kitang-kita po niya, ito po isang pusakal na magnanakaw at mamamatay tao. Ito po ang pinili na palayain ng mga tao. At yun pong ating Panginoong Jesucristo na walang ginawa kundi kabutihan sa kanilang lahat, pagpapagaling ng mga may sakit, pagbuhay ng patay, nang makakita ang bulag, yung pa ang hindi nila binigyan ng pansin at gusto nila palayain si Barrabas. Ganun po ang galit nila sa ating Panginoong Diyos. Ito po ay sulsul at sa dahilan po ng mga pare na nagsulsul sa mga tao at ang mga tao po ay nagkaroon ng puot sa ating Panginoong Diyos ng galit. Kaya po yung mob na yan, ang pinili po nilang palayain ay si Barrabas. Kaya po, nang inilabas ulit ang ating Panginoong Jesucristo na punong-puno po ng sugat sa kanyang katawan, ang kanya pong mukha ay hindi mo na ma-recognize. Yung po nakalagay sa Bible na parang mukhang hayop na po sa dami ng dugo, sa dami ng sugat ng buo niyang katawan. Ang sigaw po ng tao, crucify him! Crucify him! Ganun po ba ginagawa din natin? Kapag po tayo ay sumusuhay sa pag-uutos ng Diyos, nilalapastangan natin ng Diyos, ito po, parang tayo din po dito. Tayo po, mga tao nagsasabi na crucify him, crucify him. Tayo po ito. Itong mga tao pong to ay mga tao pong parang mga mababangis na hayop, mababangis na aso na gustong kunin at patayin ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi niya, crucify him, crucify him. Ngayon po, ang ginawa po ni Poncio Pilato, nagugas po siya ng kamay, simbolo po na wala siyang kinalaman sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo.
o kung ano man ang kahinatnahang kaparusahan na gusto ng tao sa kanya. Naghugas po siya at sabi niya, wala akong kasalanan sa dugo ng taong ito. Sumagot po yung mga tao, let His blood be upon us and our children. Ang sinasabi po dito sa Tagalog ay, hayaan ninyo na ang kanyang dugo ay maging sumpa sa amin at sa aming mga anak. Ito po, nagkaroon po sa akin ito ng kahulugan. Nagkaroon po sa akin ng kahulugan ito at ito po ay natupad sa hula. Kaya ito pong sinigaw ng mga tao dito, let His blood, hayaan mo ang dugo niya ay maging sumpa sa amin at sa aming mga anak. Yun po ang ibig sabihin niyan, let His blood be upon us and our children. Kami ang mananagot. Yun ang sabi ng tao. Alam niyo po, nakakalungkot pero natupad po yun. Natupad po yun sapagkat napahirapan po sila. Ang sumpa pong yun na sinabi nilang mapa sa kanila ay natupad sapagkat ang mga Hudyo po ay wala noong bayan, walang lupa, kung sila po ay ikinalat ng Diyos sa buong mundo. Wala po silang natatawag na kanilang bayan, wala silang natatawag na kanilang lupa, wala silang natatawag na kanilang country o nation. Wala po sila. Sila po lahat ay palaboy, naging palaboy po sila sa kanilang buhay. Ngunit sa kabaitan po ng Diyos, hindi niya nakalimutan ang pangako niya kay Abraham at ang galit niya po ay naghumupa din at binigay din po ang pangakong lupa dito sa mga Hudyo. Ngunit noon po, talaga po ang tindi ng puot nila sa ating Panginoong Hesukristo na wala naman silang masabing ginawang masama, kundi puro kabutihan sa kanilang lahat. Ngunit po, ganyan ang puso po ng tao. Ganyan po ang karaniwan ng tao. Sana po hindi tayo tulad dito sa mga taong to na ang kapuotan nila sa ating Panginoon Diyos na wala namang ginawa sa kanila kundi pagmamahal ay sinuklian nila ng kamatayan ng ating Panginoon Diyos. Kaya binalikan sila ng ating Panginoong Diyos at doon sa sarili nilang labi, sa sarili nilang salita, sila po ay nahusgahan nang sinabi nila na let His blood, hayaan mo ang dugo niya ay maging sumpa sa amin at sa aming mga anak. Ganun po ang nangyari. Kaya alam niyo po ang nangyari sa Holocaust na tinatawag, ang pinapatay po at pinatay ni Hitler ay mahigit na sa 6 na milyon. 6 na milyon pong mga Hudyo, bata, matanda, lalaki, babae, pinapatay po ni Hitler yon. Namatay po lahat yon, inilagay po sa pugon yun. At ang bangkay po nangangamoy na at hindi mo talaga matitiis ang amoy ng mga bangkay na nandoon. 6 na milyon po, mahigit na 6 na milyon ang namatay na mga Hudyo. At sa akin pong palagay lang, iyon po ang sumpa. Ang katuparan ng sumpa na sinabi ng mga tao, let His blood be upon us and our children. Kaya po tayo ay mag-ingat sa ating pagsasalita. Igalang po natin ang ating Panginoon Diyos at tayo po ay maging masunurin sa kanyang mga utos nang tayo po ay lumago at tayo po ay magkamit ng kapatawaran at magkaroon po tayo at ng kanyang kalooban nang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dito po makikita natin at bago siya ipako, siya po ay pinarusahan at makikita niyo po ang latay at sugat sa kanyang mga katawan. Mata lang po dito ang walang sugat, mata lang ang walang latay at nakita niyo po ang ginamit sa kanyang latigo. Ang latigo po, ang dulo nito ay may mga pako, may mga bote na nakakasugat sa katawan. Kaya paghampas po sa kanya, talsik na kaagad ang dugo. Ganyan po ang malaking paghihirap ng ating Panginoon Diyos. Kaya po kung mayroon tayong paghihirap o may konting problema, huwag po tayo kaagad mawalan ng pag-asa. Sinakop na po lahat ng ating Panginoong Hesukristo, lahat ng ating paghihirap, lahat ng ating pagkakasala. Maniwala po tayo sa Kanya. Siya lahat ang nagbayad ng dapat na bayaran na kaparusahan sa ating mga pagkakasala. Ayan po, the crowning of thorns. Naranasan niyo po ba na putungan kayo ng koronang tinik? Nako, yun lang pong konting sundos sa daliri. Umaaray na po ako. Lalo pa ho kaya kung tayo ay putungan ng koronang tinik. At yung koronang tinik po niyan ay napakatigas niyan. Yung po ay pinutong sa kanyang ulo at bumaon sa kanyang
ulo po doon sa kanya, halos tumagos po doon sa kanyang sa kanyang ulo po na ano po ba ang tawag natin doon? Yun po ay nagdulot ng malalim at malalim at kahindik-hindik na nakasakitan po na hindi natin maintindihan kung bakit ganun ang ginawa sa kanya. Ang sakit po nun ay tunay na napakabigat. Ngunit yan po ay kabayaran sa ating mga kasalanan, kaya po lahat ng mga kaparusahan natin ay tinanggap niya na lahat. Ang kailangan po lang natin ay tanggapin yung pambayad na ginawa niya sa atin, at tayo po ay maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po dito, tuloy-tuloy po ang ating Panginoong Jesucristo at dinala na niya ang kanyang cross ng Kalbaryo patungo po dun sa Golgotha na kanyang pinagpakuan. At pinako po siya, ito po, pinako po yung paa niya at pinako ang mga kamay. Naranasan niyo po ba ito? Yung po ginagawa sa atin kung Biyernes Santo po sa Pilipinas po, pinapakong ganyan. Hindi po yun ang pagpako na tulad nito. Hindi po natin magagawa ito, hindi po natin madedemonstrate ito. Yung pong hindi po yung pagpapako sa atin ang kailangan ng Diyos. Hindi po yun. Ang kailangan natin ay ang pagbabago ng kaisipan at umiwas na po at huwag nang gamitin ang mga bagay pang mundo, at dapat po ang kaisipan natin ay mabago at magkaroon ng kaisipang makalangit at kaisipang makadiyos. At sa bandang huli po, siya po ay sumigaw na, "It is finished." Ano po ba ibig sabihin ng "it is finished"? Kaya po niya ito sinabi, sa akin po ang kahulugan nito, ang sinabi niya ay bayad na o tapos na. Nabayaran na Ama, natapos na Ama ang kabayarang inihiling mo sa kaparusahan ng tao sa kanyang mga kasalanan. Ayan po. Nang masabi niya po yun, "It is finished," siya po ay yumuko, then he bowed his head and died. Yumuko po siya, at pagyuko niya po, siya ay namatay. Ganyan po ang dinanas ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi ko po alam kung paano ko ipakikita sa inyo sa mga salita, sa paliwanag, ang tunay na pagmamahal ng Diyos. Maliban po dito lang sa larawang ito na pinakikita sa atin na ibinigay niya sa atin ang kanyang buhay. Kaya po, sa pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo, suklian po natin ito ng anumang magagawa natin para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya po, ang daan po papunta sa kalangitan po ay ang cross. Ito po ang cross ng ating Panginoong Jesucristo, at dito po tayo tutulay at magiging tulay po natin ito patungo doon sa kaharian ng Diyos. Wala na pong iba. Tayo po ay mayroong pag-asa. Nasabi dito po, through Jesus' death, the gates of heaven are open to us. Sa pamagitan po ng pagkamatay ng ating Panginoong Jesucristo, nabuksan po ang pinto ng langit para sa ating lahat. Kaya po dito makikita natin dito, ito pong illustration na yung pong bato na nakatakip dito ay wala na po, sapagkat yung po ay tinulak ng mga anghel at ng ating Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli. Dito po makikita natin ang isang litrato po ng pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. He arose. Ibig pong sabihin nito, sa ikatlong araw po siya ay nabuhay na maguli, tulad po ng sinabi niya. Siya po, binuhay po niya ang sarili niya, binuhay siya ng banal na Espiritu Santo, at binuhay din po siya ng Diyos Ama. Nakasulat po lahat yun. Ang 30 persona, Father, Son, and Holy Spirit, sila pong tatlo ang bumuhay sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya po dito mababasa natin dito, "But the angel answered and said to the women, 'Do not be afraid.'" Sinabi po ng mga anghel at sumagot, at sinabi niya sa mga babae, "Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified." Alam ko, ang sabi ng mga anghel, na hinahanap nyo si Jesus na ipinako sa krus. He is not here. Wala siya dito. He is risen. Siya ay nabuhay na maguli. And he said, "Come, halika kayo, tignan ninyo, patunayan ninyo sa sarili nyo. Tignan ninyo ang lugar ng kanyang inihimlayan. Wala na siya dito, sapagkat siya ay nabuhay. He is risen."
Ito po, isa pong isa pong litrato ito na makikita natin po ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At dito po sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo, I am the resurrection and the life. Ayan po, ako ang pagkabuhay at ako ang buhay. He who believes in me, sino man ang maniwala sa akin, though he may die, kahit siya ay mamatay, he shall live. Siya ay mabubuhay. At yun namang nabubuhay, tayong nabubuhay. At naniniwala sa Kanya, hindi po tayo mamamatay. Ay ibig kong sabihin noon, tayo po ay may buhay na walang hanggan. Tayo po ay mabubuhay na maguli. Ang tanong lang po dito, ang sabi niya, because I live, you will also live. Ang tanong niya po niya, naniniwala ka ba dito? Do you believe this? Kayo po mga kapatid, naniniwala ka ba na ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Na kaya kang buhayin ng ating Panginoong Hesukristo? Kasagutin po natin yan. Kaya po dito, tayo po ay magbantay sa kanyang pagbabalik. Sa kanyang pagbabalik po na sinabi niya sa atin na siya ay babalik. Jesus said, ito po ang sabi niya, and behold, at masdan mo, I am coming quickly. Ako'y magbabalik ng madali, and my reward is with me, at ang aking mga gantimpala ay daladala ko. Para ibigay, to give to everyone according to his word. Para ibigay ko ayon sa inyong mga nagawa. Surely I am coming quickly. Ako ay tunay na babalik na nagmamadali. Yun po ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo at siya po ay babalik. Tunay pong siya ay babalik. Sinabi niya po yun. Lahat ng sinabi niya sa banal na aklat, natupad pong lahat yun. At ito po ang pinangangako niya sa atin, ito po ang ginagarantihan niya na siya ay babalik. Natatandaan niyo po ba nung sabi niya, nung papakyat na siya sa langit? Ang sabi niya sa mga disipulo niya po, kailangan umakyat ako sa kaharian ng aking Ama. Bakit? Para maihanda ko ang inyong mga lugar. Sapagkat kung hindi ako papanig doon, paano, saan kayo pupunta? Kaya ang ating Panginoong Hesukristo po ay bumalik sa ating Panginoong Ama sa kanyang kaharian upang ihanda ang ating lugar, ang ating pwesto, ang ating kalalagyan. Ang tanong po dito, kung pabalik na siya, are you ready to meet the Lord? Babalik po siya. Ito po, He is coming at the rapture. Napag-usapan po natin na yan, pero dito po pinakikita ang pagbabalik niya. Nandito po ang ating Panginoong Hesukristo, paligid po siya ng mga anghel. Sana po, isa tayo sa mga naghihintay sa Kanya, sa Kanyang pagbabalik. Kaya po sa ating pag-aaral ngayon, itutuloy po natin ito at marami pa pong serye na ating dapat talakayin hanggang dumating po tayo doon sa Revelation. Marami po tayong pag-aaralan. Ngayon po, bago po tayo maghiwa-hiwalay at mapakinggan ng ating mga awit, Volunteers of Christ Singers po sa CIW, inihiling ko pong muli na tumayo yung may lakas o merong kapasidad na tumayo po at yun naman pong dapat umupo lang sa kanilang kahinaan, manatili po kayong nakaupo. Tayo po ngayon ay magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Lord, napakasarap pong pag-aralan ang iyong mga salita. Punong-puno po ito ng pag-asa sa aming buhay. Punong-puno po ng mga pangako na ibinigay mo sa amin upang kami po ay tuluyang magsikap sa aming pamumuhay po na ayon po sa iyong kalooban. Salamat Amang muli sa paggabay mo sa amin, sa pagbibigay mo sa amin ng pangunawa, nang sa gayon aming maalaman ang mga karunungan po na galing sa iyo. Nang sa gayon po, Lord, sa aming buhay kami po ay lumago at iyong magamit para sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
Amen.